Hello mga kamatis. Titingnan natin kung makakakuha tayo ng mga hinog na kamatis. Kasi karamihan pa lang, ayan. Ayan. Hile-hilero yan, mga tanim na kamatis. Mga ilang linggo pa o araw, medyo marami na tayong maaani dyan. Pero kahit ganyan yan, meron pa tayong maaani dyan, mga mangilan na hinog. Kasi hindi naman sabay-sabay na lalaki mga bunga niyan, ayan, kagaya niyan, no. Hindi siya sabay-sabay na lumalaki. Kagaya yung isang yun, ayun, hinog yun, ayan. Eh, sa gitna, hinog yan. Pupunta tayo kay, kay Arnel. Mag-ano tayo, manimitas tayo ng hinog na kamatis. Ayun, ang liit, pero hinog, oh. Pinumaliit siya, pero hinog siya. Itong si Arnel, namimitas na siya. Marami bang hinog? Konti pa lang. Ito merong maliit dun, oh. Pero hinog siya. Ano lang po siya, i-harvest lang. Pati nga nang na-harvest mo. Pa, marami na rin pala. Kasi kahapon daw nag-harvest din sila. Magkano bentahan ng kamatis nyo ngayon? Mababa na po, 35, 30 na lang. 35 pesos per kilo. Opo, 35, 30, hindi po pare-pare. Eh, yung na-experience mo pinakamalaking nagkakabenta nyo ng per kilo rito. Yung pong unang harvest namin, halos 50. Paano ang labanan ng pag-harvest niya? Yung mga mamamakyaw, sila mag-harvest o kayo? Kami na po, tapos papadala lang kung magkano lang po ibabayad sa amin. Kung magkano lang, ibig sabihin, depende pa kung kuripot sila. Conforme po sa benta na lang, dahil papadala lang po namin walang presyo, saka na lang po dadating sa amin kung magkano po. Pwede kayong madaya, no? Pwede kayong baratin pala, no? Opo, depende. Pero naman po, nasa-survey naman kung magkano yung pinaka-presyo niya. Nasa-survey nyo muna. Baka ibang gulay, no? Ganun. Opo. Ayun, meron isa, kaso malayo. Ayun, yung mga ginagapangan nila, inuupan nyo pa. Opo. Hindi pa kasi namin ganong kabisado. Oo, kailangan talaga maganda yung pagkakapit. Naram na rin yung nahaharvest si Arnel, oh. Yan, oh. Tama-tama, alam po yan, pa-stock. Oo. Ilang araw bago mainog. Oo. Tama na yan, madami na yan. Shoutout niyo po kaya, shoutout natin kay Kuya Epok, Kuya Junjun, saka kay Pare Toneng. Sige, shoutout. Ano pangalan? Kay Kuya Epok, Junjun, saka Pare Toneng. Hello po, shoutout sa inyo. Ay, mayroon din kumakaway doon, oh. Magkano kayo bentahan nila ngayon, Saan po siya ngayon? 34 kilo. 34 per kilo ang bentahan ng 32 hanggang 30. 32 hanggang 34. May mga namakyaw na, may buyer na yun. Tatlo daw sila nagpaparte-parte dito sa kinikita na itong kamatisan nila. Yung may-ari, tsaka dalawa silang magkakasama. Bali, ang naman daw, partihan, ilalabas yung nagastos ng may-ari, tapos yung kikitain nila, hati-hati sila. Ilalabas muna yung puhunan ng may-ari ng bukid, tsaka lahat na nagastos sa pagtatanim. Sabay-sabay na tinanim ito. Opo, kanya lang, medyo yung una po namin tinanim, na masira. Kaya medyo lalaki po yung namin puhunan. Ba't nasira? May bagyo? Hindi po, siguro pagkatanim, namatay halos may kalahati. Sobrang tag-init. Nagpanibagong po ulit kami. Doble puhunan. Opo, nagpanibagong bili po ulit ng punla. Eh mula nung nag-aani kayo, magkano nang naiipon nyo? Pagbentahan nyo? Pangalawang harvest pa lang po siguro sabihin na natin nasa 10 pa lang, pero ang puhunan namin baka abot kami ng mga 30. 10. So may kulang pang 20 sa puhunan. Opo, kailangan pa muna mailabas bago maghahati-hati, bago sila kikita. Yan ang buhay talaga ng magsasaka dito. Sa palaran po talaga. Pagka ikaw ang may-ari ng lupa, hindi mo pwedeng masolo dahil siyempre kailangan yung mag-aalaga ng halaman, mag-aalaga ng gulay pala, tapos paglalagay ng mga pesticides. Kaya kailangan talaga may tauhan ka, pero hindi ba maghahati-hati din sa kikitain doon. Yun, lalaki, oh. Mga bukas, iba dyan, maninilaw-nilaw yan. Puro ganyan lang po para... Ito ang mga kulay green, tamang harvest lang yan para pwede ilang po araw mo stock. pang i-stock, hindi siya agad masisira. Opo. Sa tansya mo, Arnel, mga ilang anihan pa to?
pinakamalakas na po siguro kung maka-4 na harvest pa kami. Oo, para Basta maganda huwag yun, lang 4 para talaga bawing-bawi kayo, panalo pa kayo. Huwag lang po bababa yung presyo, baka sakali Kaya nga may eh. ilabas yung puhunan namin, kahit pa paano, mabalik na may pagod. Oh, wala akong idea kasi kung magkano ngayon sa Marikina yung kamatis eh. Pero siguro sa tamang presyo lang naman. Pero sa gaya ko nga nasabi ko kanina, ang panalo lagi hindi magsasaka, yung mga namamakiyaw, yung mga namumuhunan, namimili ng mga produkto nila, ilang panalo. Dahil wala silang pagod, wala silang gasto sa pagtatanim, kung aangkat lang sila rito, bibenta nila triple, 4 na doble, kaya panalo sila. Nagpapadala po kami ng walang presyo. Kung magkano ibayad sa amin, yun lang po, wala naman kami magagawa kasi sila po nagtitinda kami, Oo. nagpapadala lang. Lugi pa nga pala sila. Oo, kaya kami, Ipapadala nila yung produkto nila doon sa Wala namamakiyaw, walang presyo. Ang magpe-presyo, yung namamakiyaw. po nagtitinda na, Oo, magkano lang po ibayad sa amin, kaya kahit magkano, tanggap lang po tanggap namin, wala lang naman kami kaysa magagawa. malugi, di ba? Opo. Pero sana nga, mabot yan ng 4 na 5 harvest para talaga masabing panalo kayo. Opo, para may balik-malay puhunan. Oo, Saka konting pagod, lumita. oo. Ito naman palayan. Palayan naman ito. Yun, sa gawing unahan na yun, sibuyas din yun. Dito, pupunta tayo dito sa isang pilapil nila, sa isang tanim nila. Ito daw, bali pangalawang tanim na nila ng sitaw ito. Talo daw sila. Lugi. Mayroong mga uod daw talaga na kahit anong pesticides ang gamitin nila. Nahihilo lang yung uod. Hindi na makatay. Parang nagpapalakas pa sa kanila yung mga pesticides na i-spray sa kanila. Pero patay na, wala na mga dahon. No? Dito naman tayo guys, mga kasitaw. Dito naman tayo sa taniman nila ng sitaw ni Arnel. Kagaya po nito, yan. Halos hindi nyo sila mapula, nasa loob po yung uod niyan. Nasa loob nyo tago Ayan sa po, loob. buhay na buhay po sila, yan. Kaya medyo mahirap po silang patayin. Ayan yung uod. Kasi nakatikom Patingin. na po yung dahon. Steady mo. Ayan po, gumagalaw yan, buhay na Oo, buhay. ayun pala yung salot, ano. Ayan po sila, nasa Ayan. dahon, nakatupi sa dahon na Ayun ang ganyan. pumapatay, kaya kawawa ang mga magsasaka na pag inabot talaga ng mga... Lahat po ng dahon na ganyan nakatupi, halos meron silang mga... Oo. Bali, ilang buwan na to? Dapat po to, 2 buwan na, dapat po nakakapag-harvest na kami kahit pa paano. Sakit nga, no. Kaso nga po, ganyan nangyayari, hindi naman makapula. Kahit araw-araw kami magbomba ng lason, alam pa rin po, hindi naman na... Wala ba kayong mga ayuda o tulong sa gobyerno, sa local government nyo? Para yung mga nalulugi magsasaka, kagaya nyo nito, natatalo kayo. Wala bang mga ayuda? Pero hindi naman po yung iba, conforme sa mga ano lang din po. Nag-ano pa rin kayo, nagbababa sakali pa rin kayo na naglalagay pa rin kayo ng abono at saka nag-spray pa rin kayo. Mga bulaklak, yung iba, sira na rin po. Oo, yung mga bulaklak Ayan, sira so, na. Ayun, oh. Yan guys, oh, mga bulaklak. Oh. Pero hindi na siya natutuloy. Kasi pag yung dahon daw na nakasarado, andun daw, nakatago daw yung mga... Nasa ibabaw. Kagaya yan, ayun, oh. Butas-butas, oh. Kabobomba lang po niya kanina madaling araw. Talagang butas-butas. Talaga hindi po isa Talagang basta ano sila, mapula. salot talaga. Galing din po siguro iba sa ano, dahil sa sibuyas, ganun niya rin nangyayari. Eh, palibot din, may sibuyas. Maliban na lang po, yung malakas na lason, kaso mahal nga. Mahal. Hindi naman kayanin ng Oo. budget namin. Tapos baka, depende rin, di ba? Yung sa mga sili dati, wala, hindi rin napatay yung, Hindi rin po nakaya. hindi napatay yung mga uod talaga na yun. Kumbaga, nahihilo lang sila, tapos aakit na naman sa mga halaman. Siguro po, nasa panahon na rin siguro, dahil dumadating lang din naman po yung panahon na ganyan. Oo. Pag meron naman pong panahon na wala rin, baka sakali naman, sa susunod, makabawi man lang. Oo. Meron ka bang gustong parating sa ano natin? Yan po, yung... Sa mga, kahit na local government lang natin na konting tulong sa mga magsasaka ng mga tinatamaan ng mga kagaya nga na naninira ng mga tanim nyo. Yan po, di kung sakali man po, di matulungan man lang kami kahit konting pang puhunan, pang finance. Mapahiram o kung kinakailangan magbayad. Kanya lang, paunti-unti po kung kikita sa susunod na pagtatanim sa palaran. Kasi inuutang lang din po yung pinupuhunan, lalo pong kagaya 2 lugi, utang. Eh ala po, mababaon po sa utang pagka puro ganun lugi. Pero nag-i-initiate din ba sila na pinupuntahan nila din yung mga magsasaka na kung sakasakali na meron nga mga nalulugi, lalapit sa kanila, nagsasabi naman sila. Opo, meron din po, meron bibigay din naman po. Hindi naman po lahat nabibigyan eh. Oo. Hindi porket nasira yung tanim mo at na-interview ka, hindi naman po lahat nabibigyan. Kasi
Kasi sa palaran, sa sobrang dami rin nga po tutulungan, hindi naman basta mabigyan lahat. Oo, tama. Kaya sa palaran din po, kaya baka sakali mo, pagka matutulungan, may panggastos pa ulit sa susunod. Sana po matulungan natin naman yung mga magsasaka na tinatamaan ng mga uod na talaga nakakaperwisyo sa mga pananim nila. Gaya nga sabi kanina, inuulit ko, ayan, patay na talaga yung mga ano nila. Kung nakikita nyo, ilan na lang yung mga green na dahon. Yung mga gumagapang sa ibabaw, talaga wala na. Wala na talaga ano. Nagpapakasakali na lang sila. Yan ang buhay probinsya, magsasaka. Bihira lang sa kanila talagang maasenso. Depende kung talagang malalaki ang mga magsasaka, malaking puhunan. Pag malit lang sa puhunan mo, malugi ka ng one time, maghahagilap ka na naman ng puhunan kung kanino. Kaya kung may utang ka na dati, utang ka ulit, kaya ibang magsasaka, talaga nababaon.